Good everyone, at ngayon gagawa na naman tayo ng isang product review para sa instant pasta ng Lucky Me. Nakilala natin ang Lucky Me sa paggawa nila ng mga instant noodles kagaya ng mga pansit canton at yung may mga sabaw. At ngayon pinasok na rin nila ang paggawa ng mga instant pasta. Currently meron silang 3 flavors ng pasta. 2 dito ay Maki style at isa naman ay spaghetti style. So, unahin natin sa Maki style. Meron silang baked Maki style na may net weight ng 70 grams at may flavor na sweet meat in tomato sauce. At meron din silang mac and cheese na may net weight ng 75 grams with creamy cheddar na flavor. At para naman sa spaghetti style nila, meron silang curly spaghetti in red sauce. Ito ay may net weight na 90 grams. Ang cooking instruction ng kada pakete ay pare-parehas. So, kailangan natin magpakulo muna ng tubig. Pagkatapos, lulutuin natin to within 4 minutes. Tsaka natin i-mix yung sauce na kasama dito sa packaging. So, ito na yung mga naluto natin pasta. Ilagay na natin yung kanilang mga sauce. Unahin natin sa mac and cheese. Okay. So, oops. Papansin nyo, cheddar na cheddar talaga yung itsura na ito. Pagdating sa amoy, sobrang maamoy niya. Kesong-keso yung dating. Okay. Medyo thick yung sauce niya. Kaya kailangan haluin agad habang mainit pa yung ating pasta. Okay, sunod na naman natin yung ating curly spaghetti. Based sa experience ko kanina, medyo natagalan ako sa pagluluto ng pasta na to. So, feeling ko more than 4 minutes talaga yung pagluluto ng pasta na itong spaghetti na to. Okay, may tomato sauce yung ginamit nila dito. Biglang di ko. At meron siyang bits ng karne. Okay. So, haluin lang natin maigi. Okay. Uy. Masarap yung itsura niya. Saka yung amoy, tomato sauce na tomato sauce. Okay. At ang next natin ay yung Bake Mac. Itong Bake Mac, sinasuggest nila na maglagay tayo ng cheese. Pero, hindi na maglalagay kasi gusto kong malasahan as it is yung ating pasta. So, mapapansin nyo, medyo mas malapot yung mac and cheese kaysa dito sa ating Bake Mac na sauce. Tsaka yung itsura, medyo mix ng red sauce at saka white sauce. Medyo light talaga yung color. Pagdating naman sa amoy, parang makeso yung amoy niya na may halong tomato sauce. So, pisa na natin yung ating food test. So, tikman ko muna dito sa ating Bake Mac. Pagdating sa Bake Mac, meron din siyang mga meat, yung ibang kulay. Yan. Kaya lang, sobrang onte compared dito sa
ating curly spaghetti. Masarap. Lasang-lasa yung cheddar. Para siyang cheese whiz na ginamit nila. Hindi siya kaalatan. Pero yung keso niya, sobrang lasa. I-next naman natin itong kanilang spaghetti. So dito sa spaghetti, meron din yung meat. Kaya lang mas meaty ito compared dito sa dalawa. Okay. So tikman natin yung ating spaghetti. Yan. Para sa akin, sakto lang siya. Hindi siya ganong ka-outstanding yung lasa. Nakukulangan ako. Well, nakukulangan ako sa tomato sauce. Pagkatapos, syempre yung meat, lasang-lasa mo talaga. Yung, kasi marami nilagay nila. Pero yung sauce mismo, parang ketchup lang yung lasa niya. So, hindi ko siya masyado gusto. At i-next naman natin itong ating Big Mac. Sa Big Mac, kagaya sabi ko, meron din ito karne. Naglagay din sila pero kaunti lang. Yung sauce medyo less thicker kaysa dito sa ating mac and cheese. So, tikman na naman natin yung lasa. Masarap siya. Kasi yung combination ng cheese at saka yung tomato sauce, malalasa mo. Though, yung keso, hindi kasing tindi ng keso na ginamit dito. Pero medyo nag-blend naman yung lasa. May tamis at onting alat na combination. So, para sa akin, okay na to. So, gawa tayo ng overall review para sa ating Lucky Me instant pasta. Unahin natin sa least favorite ko. Para sa akin, ang least na favorite ko ay itong kanilang curly spaghetti. Wala inakmahan yung lasa between Pinoy style at saka Italian. Kasi yung mismong sauce, hindi talaga naglasa yung pagka-tomato sauce na ito. Pagkatapos, yung alat or kung asim or tamis, talagang halos wala ka matikman. Pero, bumawi naman sila dun sa parang sahog, yung meat. Kasi kada kain mo ng pasta, makakatikim ka nung sabi ko ng meat na nilagay nila. Compared dito sa dalawa, less meat yung inilahok nila. Ang next naman dito sa ating curly spaghetti ay itong Big Mac style. Nagustuhan ko yung lasa kasi masarap yung combination nung onti lang yung tamis niya plus yung tomato sauce niya. Tapos may onting meat at hindi naman binanggit dito kung may keso na nilagay pero parang may nalalasahan ako ng kaunting hint ng keso doon mismo sa sauce. Kaya umakma para sa akin yung panlasa na binabanggit naman nila dito. So, ang huli at pinaka-favorite ko ay itong kanilang mac and cheese. Una sa lahat, ang dami yung sauce. So, magkukotingan talaga lahat ng kanilang pasta. At saka may sobra pa talaga. So, masaucy siya kung tutusin. Pagkatapos, yung lasa at saka amoy. Talagang cheddar na cheddar. Though yung sauce netong dalawa, umakma naman sa amoy. Yun nga lang, medyo hindi umakma yung lasa neto. Pero ito talagang amoy lasa tamang-tama. Lalo na para sa akin na mahilig ako sa pasta at syempre sa keso. Ang naging puna ko lang dito pagdating sa mga mac and cheese at saka Big Mac style ay yung amount ng meat na nilagay nila. So hindi talaga sila ma-meaty compared dito sa ating curly spaghetti. Pero syempre,
Kagaya naman sa mga regular na restaurant, talagang yung original recipe hindi naman talaga ganun ka-outstanding mga meat or something, lalo na mahal yung ginagamit na ingredients para dito sa Bake Mac at mac and cheese. So I think that's it. Yan na ho yung kabuuan ng aking food review para sa ating Lucky Me pasta.